po sa inyong lahat. And let's enjoy the presence of the Lord ngayong umaga. Wala lang dito. Allow me to give this message to you. Ito po ay truly touch my heart and truly touch my life dito po sa verse na ito. And mapapansin po ninyo na napaka-iksi lang. Sabi diyan, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. Siguro, naintindihan na natin yung sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Ano po? Ang sabi diyan, you need only to be still. Yes. Okay. So, yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. May pinamagatang be still. Okay? Di ba minsan siguro nasa sitwasyon tayo, kanina nga nagpapatotoo yung ibang kapatiran, talagang sabi niya, pinipigilan niya yung sarili niya. No? And that's good. That's very nice. Minsan we're trapped, no, sa minsan afraid tayo or helpless, and most of the time talagang nilalagay tayo ng Diyos doon to test us, no? To test every one of us, at pinapakita diyan na yung pagiging stillness. Alam niyo sa Tagalog, ano yung stillness? Katahimikan, no? Which is against doon sa ating pong ginagalawang mundo. Kasi yung iba, pagka nilagay mo sa isang sitwasyon at sila'y medyo na-trap ng konti at medyo parang na-feel nila na sila'y someone is attacking them or someone is telling them, no? Eh, hindi pwedeng may stillness. Pero ang mga anak ng Diyos, itong napakaganda. Sinabi ng Biblia ito na be still. Be still. Si Moses po, nung panahon na ito, binigyan ng Panginoon ng peace and power. No? Sabi ng Panginoon sa kanya, I will fight for you. Yes. Talagang meron siyang peace sa buhay niya. Then this verse remind us when life is overwhelming, God is still working. He calls us to trust and wait and watch Him move. Yan. Dito po iikot yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Siya naming pinaglilingkuran, aming pinagkakaloob sa inyo, pinagkakatiwala sa inyo ang aming buhay, simula pa, Panginoon. Tulungan mo ako ang bawat isa na tuluyang matupad at tuluyang pong i-obey every words, every commandments that you have in our lives. Lord Jesus, in this morning, help us to realize and help us to know more about you. And help us through the power of your Spirit that is working in us. Lord Jesus, we commit our service unto you and our life unto you in Jesus' name. Amen. Amen. Alright. Saan na ba? Number 1. Stillness is a spiritual discipline. Yes. Pag nilagay ka ng Panginoon doon sa isang sitwasyon, and then nagpipigil ka, halimbawa, no? Gusto mo nang umalburuto, gusto mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin, yung personal mong, yung pagkatawag sa iyo noon kung bata ka pa, uutusan ka ng Espiritu Santo, no? Na to be still, maging tahimik ka lang,
ano yung tawag dito? Huwag kang gagawa ng anumang bagay. That is your spiritual discipline, sabi ng Biblia. Hindi yan weakness. Yung pagpipigil mo sa sarili, hindi yan weakness. Kundi yan ay spiritual discipline that comes from our Father. No? Sabi diyan, be still and know that I am God. Yung tumawag sa iyo ay talagang Diyos. No? Kaya manatili ka. Sabi ng ating pinag-aaralan ito. Be still. Kahit na anumang sitwasyon tayo ilagay ng Panginoon, be still. Kaya salamat sa Diyos. Talagang thumbs up ang ginagawa mo na pagpipigil sa sarili. Kasi iyan ay pagdidisiplina. And most of the people on earth, they are out of discipline. No? Hanggang pag inapi sila, gaganti. Yan na. Pagka may ginawa sa kanilang napakapangit na result or pangit na anumang plano na gawin sa isang tao, sa ating katawan, ang timano, ang iniisip natin, gumante, di ba? Like what happened to Moses. Yan sabi ng Panginoon, be still. No? I will fight for you. Sabi ni Moses noon, Lord, kailangan ko na. Gawin ko na. Nagpupuyos yung damdamin no? Hindi kasi di ka sa atin, hindi tayo by nature yung pagwawalang bahala yung mga nangyayari sa paligid natin. At talagang as much as possible, makikialam tayo. Talagang, Lord, sige na, pagbigyan mo na ako. Minsan lang to. Pero when you strike on that, nako, kahit na konti lang, kahit na sumagot ka nga lang no? Ang laking kabawasan na yan sa iyong relasyon sa Panginoon. Kaya sabi diyan, stillness is not a weakness. Hindi po natin weakness yan. Hindi yan ay spiritual discipline. Amen? Pagka sinasabi ng Panginoon, don't do that, then don't do it. Don't do it. Then, next one po, yung stillness reveals God's sovereignty. Yung pagiging tahimik natin, ito yung nagre-reveal ng God's sovereignty. Kahit na ano pang ang gawin ng tao sa inyo, sa atin, no? Yung kapangyarihan ng Panginoon talagang ipagkakaloob sa atin. Makikita natin yan. Kaya nga, it is not also somehow, no, nagtuturo sa atin para tayo maging duwag or whatsoever, kundi ito ay nagre-reveal ng God's sovereignty. Amen. Ano ba ito? Sabi sa Isaiah 30 verse 15, in repentance, in rest, and rest is your salvation. In quietness and trust is your strength. Diba? Yung quietness ninyo, yan ang strength ninyo. Strength natin. No? Every time that we are being attacked, no? Kahit na yung sa isip natin, kasi we are fighting against flesh and blood. Diba? Maraming kaaway talaga. At pilit kang dadalhin doon sa isang bagay na talagang hindi mo gusto. Pero dahil tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at tayo ay nagbibigay ng ating pananampalataya sa Panginoon, that's result is strength. No? Our God who is sovereign, no? He will give, He will supply everything that we all needed. Jesus calmed the storm by saying, "Peace, be still." He is speaking not only to the winds but also to the hearts of His disciple. Natatandaan niyo yung